Ang paglipat ng enerhiya mula sa 5 tao sa isang tao ay nangangailangan ng kabuoang 6 na tao. Kaya't napagtanto ni Goku na kulang sila ng isang sayan. Habang nadidismaya si Beerus, buong pagmamalaking inihayag ni Vital na siya ay buntis, na napasaya kay Gohan. Nagtipon silang lahat para pangalanan ang sanggol, na ikinagalit ni Beerus. Saway niya, napagpasyahan na ba ninyong lahat na lumikha ng isang Super Saiyan God? Kaya sinubukan muli ng lahat ng isa pang beses, ngunit wala pa ring nangyari. Tanong ni Goku, dahil ba kay Vegeta, hindi ba? Biglang nagkaroon ng reaksyon ang tiyan ni Vital. Ang lahat ng enerhiya ng mundo ay nagsimulang magtagpo. Naramdaman ni Beerus na ito ang lakas ng isang Diyos. Biglang nagsimulang magbago ng mabilis ang panahon sa kalangitan. Sa wakas ay ipinanganak na ang huling Saiyan God. Napagtanto ni Beerus na ito pala ang kanyang hinahanap. Nang makitang namula ang buhok at mga mata ni Goku, lahat ay namangha. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Beerus, kaya naghanda silang dalawa na lumaban. Ngunit hindi maramdaman ni Gohan ang enerhiya ng kanyang ama, ipinaliwanag ni Whis na ito ay dahil si Goku ay naging isang Diyos. Hindi pa rin sanay si Goku sa bagong kapangyarihang ito. Tinangka niyang gamitin ang Kamehameha, na nagdulot ng lindol. Pinuri siya ni Beerus at nangakong hindi sisirain ang Earth kung matatalo siya ni Goku. Pagkatapos ay walang humpay na inatake ni Goku si Beerus, ngunit walang kahirap-hirap niyang hinarangan ang mga pag-atake. Tulad ng iniisip ng lahat na si Goku ay natalo, siya ay agad na bumalik at sinabi, ang lakas mo talaga. Sa puntong ito, nagpatuloy sila sa paglipad ng mas mataas upang makisali sa kanilang labanan ng mas komportable. Pagkatapos ay pinangunahan ni Bulma ang iba pa sa isang spaceship upang sundan at panoorin ang laban. Naglunsad si Beerus ng tuloy-tuloy na pag-atake kay Goku, ngunit sa pagkakataong ito ay nagawang harangan at kontrahin ni Goku ang kanyang mga pag-atake. Nang makita ito, lumikha si Beerus ng sphere upang subukan ang lakas ni Goku. Nasaksihan ang kakayahan ni Goku na mapaglabanan ito, naging nasa sabik si Beerus at pinakawalan ni Goku ang kanyang lakas, sinisingil si Beerus at patuloy na sinuntok siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli siya ni Goku, at agad niyang ibinalik ang dalawang suntok na ginawa sa kanya ni Beerus kanina. Dahil dito, napagtanto ni Beerus na si Goku ay talagang porsigido sa paghihiganti. Sa puntong ito, nagpasya silang magseryoso. Inilabas ni Goku ang kanyang kapangyarihan at naglunsad ng tuloy-tuloy na pag-atake kay Beerus, ngunit hindi pa rin niya magawang malaglag ang isang hibla ng buhok ni Beerus. Gumawa si Beerus ng mas malaking energy sphere. Nakakagulat, nagawang i-compress ito ni Goku pabalik. Nang makita si Goku na kayang makipagsabayan laban sa God of Destruction, lahat ay natuwa. Napagtanto ni Goku na hindi pa ginagamit ni Beerus ang kanyang buong kapangyarihan, sinusubukan lamang ang kakayahang umangkop ni Goku sa bagong estado. Sa sandaling ito, nagsimulang seryosong salakayin ni Beerus si Goku. Mabilis niyang pinabagsak si Goku sa napakabilis na bilis, na naging sanhi ng lalong pagkapagod ni Goku. Pagkatapos ay dinala ni Beerus si Goku sa itaas ng atmosphere. Napansin na hindi pa rin nailalabas ni Goku ang kanyang buong lakas. Sa pagpapasya na subukan pa siya, nagpasya si Beerus na salakayin ang Earth. Kung hindi mapigilan ni Goku ang mga pag-atake, nasa panganib ang Earth. Ipinakita ni Goku ang kanyang kapangyarihan kay Beerus gamit ang isang Kamehameha upang kontrahin ang mga globo na enerhiya. Sa hindi inaasahang lunsad ng pag-atake si Beerus sa tiyan ni Goku at sinabing maaaring hindi ikaw ang taong hinahanap ko. Bilang resulta, si Goku ay itinapon pabalik sa Earth. Habang lumulubog sa ilalim ng karagatan, napagtanto niya kung gaano kalakas si Beerus. Dahil dito ay nakaramdam siya ng labis na pananabik at agad siyang bumalik. Nagulat siya nang makitang gumaling ang mga sugat ni Goku. Sa sandaling ito, napagtanto ni Goku na maaari siyang maging mas malakas habang nagmamasid pa rin si Vegeta. Pareho silang nagpakawala ng lakas at naghatid ng malalakas na suntok, na lumikha ng shockwave na mararamdaman kahit ng mga ordinaryong tao. Napagtanto ni Old Kai na kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban ng ganito, ang lahi ng tao at ang mga planeta sa paligid ay masisira, kaya agad silang tumawag at sinabi sa kanila na huminto. Sa makatuwid, agad silang nagpaalam sa kanilang dalawa na huminto na. Gayunpaman, abala pa rin sila sa labanan at hindi pinansin ang babala. Ang mga shockwave ay nagdulot ng pinsala sa sasakyang pangkalawakan ni Bulma, na naging sanhi ng pagbagsak nito. Buti na lang at sakto namang pumagitan si Whis para iligtas sila.
Habang parehong nagpatuloy sina Goku at Beerus sa kanilang matinding labanan, nagawa ni Goku na magdulot ng ilang pinsala kay Beerus. Gayunpaman, binalaan ni Beerus si Goku na huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang Diyos. Bilang tugon, pinakawalan ni Goku ang isang Kamehameha upang subukan ang kanyang lakas laban kay Beerus. Nagdulot ito ng pagtaas ng lakas ng mga shockwave. Nang akala nila ay matatalo si Goku, tumanggi si Goku na umatras at pinakawalan ang kanyang buong kapangyarihan, na naging dahilan upang makompress ang pinagsamang pag-atake ng dalawa. Kahit alam ni Goku na mas malakas si Beerus kaysa sa kanya, tumanggi pa rin siyang sumuko at gumawa ng pagsabog. Dahil dito, naisip ng lahat sa Earth na dumating na ang wakas. Nakapagtataka, nakaligtas sila, iniisip ni Mr. Satan na ang kanyang naisip na kapangyarihan ay nagpoprotekta sa Earth. Na-neutralize talaga ni Beerus ang lahat ng enerhiya. Napagtanto ni Supreme Kai na hindi pa nailalabas ng God of Destruction ang kanyang buong kapangyarihan, na ikinainis ni Goku dahil naniniwala siya na kung kailangan niyang gamitin ang kanyang buong kapangyarihan laban sa isang Saiyan, ito ay masyadong nakakahiya. Gayunpaman, ipinagpatuloy nila ang kanilang labanan, at sa pagkakataong ito ay ginamit ni Goku ang kanyang ulo sa pag-atake, na naging sanhi ng pananakit ni Beerus at inakusahan siya ng pagdaraya. Biglang napagtanto ni Beerus na naabot na ni Goku ang kanyang limitasyon. Sa sandaling ito, si Goku ay nagbagong anyo pabalik sa isang Super Saiyan, na hindi pa napagtanto ni Goku. Nalampasan ni Goku ang kanyang mga limitasyon at ngayon ay may kakayahang matamaan si Beerus, na ikinagulat ni Beerus. Bulalas niya, malinaw na wala ka sa Super Saiyan God ngayon. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto ito ni Goku. Ang enerhiya ng Super Saiyan God ay sumanib sa kanya. Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang matinding laban na labis na ikinatuwa ng dalawa. Sa sandaling ito, pareho silang mahigpit na nag-away sa isa't isa, na naging sanhi ng pagyanig ng Earth. Sa kabila ng patuloy na pag-atake ni Beerus, kahit na sinaktan ng mga pag-atake ng clone, si Goku ay nagpatuloy sa pagtaas ng kanyang kapangyarihan at lumaban. Nagawa niyang paikutin ang mga mesa, pinadala si Beerus sa kalawakan. Habang nagsimulang mapagod si Goku, napagtanto niya na natalo siya at determinado si Beerus na sirain ang Earth, dahil iyon ang kinalabasan na itinakda ng labanan. Sandali ito, naisip ni Goku ang lahat, kaya agad siyang tumalikod at naglunsad ng Kamehameha Wave. Gayunpaman, lumitaw ang isang napakalaking globo ng enerhiya at ginamit ito ni Beerus upang kontrahin ang pag-atake ni Goku. Kahit na naabot na ni Goku ang kanyang limitasyon, kailangan pa rin niyang ihinto ang Energy Sphere para protektahan ang Earth. Sa huli, natalo si Goku. Mabilis na sumugod si Vegeta para alalayan siya. Inakala ng lahat na sa pagkakataong ito ay mawawasak ang daigdig, ngunit ang nakakagulat, napalampas ni Beerus ang kanyang paglansad at nakatulog, na nag-iiwan sa lahat na nataranta at hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Sinabi ni Whis na matutulog siya ng napakatagal. Kapag nagising siya, baka makalimutan niya ang pagsira sa Earth. Nagpasalamat din siya kay Goku sa pakikipaglaro kay Beerus, kaya bumalik sila. Nagpanggap lang pala siya na natutulog dahil ayaw na niyang sirain ang Earth. Labis na nagulat si Beerus sa lakas ni Goku, kahit na sa labanang ito ay hindi ginamit ni Beerus ang kanyang buong kapangyarihan. Sa huli, ligtas ang Earth. Sinamantala ni Goku ang pagkakataong punuin ang kanyang tiyan at nangako na sa susunod na pagkakataon ay hahayaan niya si Vegeta na subukang mag-transform sa isang Diyos. Nang aasar pa si Goku kay Vegeta dahil nung natamaan si Bulma, sobrang nagalit siya, ang cool mo daw. Pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Beerus, bumalik ang ating Goku at ipinagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang magsasaka. Nang makita ang pagdating ni Krillin, agad siyang hinimok ni Goku na magsanay ng magkasama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sobrang lakas ni Goku ang naging dahilan ng pagkakahampas ni Krillin sa isang bato. Samantala, walang humpay na nagsasanay si Vegeta, na naglalayong malampasan si Goku at makamit ang kapangyarihan ng mga Diyos. Pansamantala, nahanap ni Whis ang kanyang sarili na lumabas upang kumain, lahat para sa layuning makakuha ng pagkakataon sa pagsasanay para kay Vegeta sa planeta ni Beerus. Biglang naramdaman ni Vegeta na hindi ordinaryo si Whis. Bakit ang isang butler ay nagtataglay ng enerhiya na mas malakas pa sa isang God of Destruction? Sabi ni Whis dahil ako ang nagsasanay kay Beerus. Ang iyong paraan ng pagsasanay ay hindi hihigit kay Beerus. Biglang isinantabi ni Vegeta ang lahat ng kanyang pagmamataas at nakiusap kay Whis na sanayin siya. Gayunpaman, tumanggi si Whis.
Sinabi ni Vegeta, nasubukan mo na ba ang pinakamahusay na pagkain sa Earth pa? Salamat sa isang nabago ang isip ni Whis at pumayag na kunin si Vegeta para sa pagsasanay. Nang marinig ni Goku na kalahating taon nang magsasanay si Vegeta sa planeta ni Beerus, nainggit siya at hiniling na pumunta rin. Gayunpaman, pinagalitan siya ng kanyang asawa, sinabing iiwan mo lang ang buong pamilya sa gutom. Sa kabila nito, tumakas pa rin si Goku para hanapin si Whis. Sa hindi inaasahan sa pagkakataong ito, kaagad na pumayag si Whis at sinabing ito na ang oras. Kailangan muna niyang kumain. Biglang pumunta si Chi-Chi. Umalik si Goku sa trabaho at alagaan ang kanilang apo. Ngunit nanatiling determinado si Goku na pumunta. Sa panlabas, ipinakita niya ang pagnanais na panatilihin si Goku, ngunit hindi nalungkot si Chi-Chi dahil alam niyang ito ang personalidad ng kanyang asawa. Sa wakas, dumating si Goku sa lokasyon na nakakagulat kay Vegeta. Naramdaman ni Goku na lumakas si Vegeta, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pumunta rito si Vegeta upang maging isang utusan. Kailangan muna nilang palitan ang padding ng kama para kay Beerus nang hindi ito ginising. Halos matamaan siya. Pagkatapos nilang matapos ang kanilang mga gawain, maaari na nilang simulan ang kanilang pagsasanay. Inutusan ni Whis ang dalawa na iangat ang mga dumbbells na ito at tumakbo sa napakalayong distansya. Kung bumagsak sila, hindi na sila makakabalik. Sa wakas, pareho silang natapos sa sesyon ng pagsasanay. Kinabukasan, pinayagan silang dalawa ni Whis na makipag-spar sa kanya. Gayunpaman, siya ay talagang napakalakas, na ginagawang imposible para sa kanila na matamaan siya. Parehong sinuri ni Whis ang kanilang mga kahinaan at ipinakilala sila sa isang espesyal na kasanayan, na maaaring paghiwalayin ang mga aksyon ng katawan at isip na tinatawag na Ultra Instinct. Maging si Beerus ay hindi pa ito lubos na nakabisado. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa kanilang pagsasanay. Pero kahit anong away nila, hindi pa rin nila mahawakan si Whis. Hinarangan pa niya ang kanilang mga atake gamit lamang ang isang daliri. Sa kailaliman ng impyerno sa sandaling ito, dinala si Frieza sa isang napakasayang lugar, araw-araw na kumakanta at sumasayaw. Iyon ang pinakakinasusuklaman ng isang kontrabida na tulad niya. Samantala, ang mga nasasakupan ni Frieza ay naghahanap ng paraan para buhayin siya. Natuklasan nila na mayroong 7 Dragon Ball sa mundo. Magagawa nila ang anumang hiling, kaya pumunta sila sa Earth at nakawin ang lahat ng Dragon Ball na kinokolekta ni Pilaf. Sa sandaling ito, ang Eternal Dragon ay ipinatawag. Hinihiling nila ang muling pagkabuhay ng dakilang emperador na si Frieza. Sa wakas, ang pinakakilalang kontrabida sa universo, si Frieza ay muling nabuhay, na naging dahilan upang maramdaman ni Goku na mayroong isang bagay na hindi kapani-paniwalang mapanganib na mangyayari. Ang unang bagay na gusto niyang gawin ay maghiganti kay Goku. Gayunpaman, nang malaman na natalo ni Goku si Majin Buu at nakipag-clash pa sa God of Destruction, napagtanto niya na ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat. Gayunpaman, bilang isang kababalaghan na hindi kailanman nagsanay, nagpasya siyang magsanay sa loob ng 4 na buwan upang maging isang di matatalo na Diyos. Samantala, ipinagpatuloy ni Goku at Vegeta ang kanilang pagsasanay, hinahasa ang kanilang kontrol sa K. Biglang naramdaman nilang dalawa ang isang bagong bukal ng kapangyarihan na umaagos sa loob ng kanilang mga katawan. Sa wakas, nagkamali din si Beerus. Hindi niya maintindihan kung bakit pumunta rito sa Goku at Vegeta, nakikita silang dalawa na laging naghahangad ng higit na kapangyarihan. Kaya nagtatanong siya, gusto mo bang maging kahalili ng Diyos ng pagkasira? Sa wakas, dumating si Frieza sa Earth, na ipinadama sa lahat ang mapanganib na enerhiya na nagmumula sa kanya. Pinuno ng 10,000 sundalo ni Frieza ang kalangitan, na naging sanhi ng pag-aalala ng lahat. Ngunit nag-aalala lamang si Frieza tungkol sa kinaroroonan ni Goku. Binibigyan niya silang lahat ng 10 segundo lamang upang dalhin si Goku dito, ngunit tila imposible iyon, kaya napilitan silang labanan siya upang protektahan ang mundo. Nanunuya si Frieza habang balak niyang gamitin ang mga kaibigan ni Goku para ibanta siya. Ang buong grupo ay pinahihirapan ng mga lalaking hench ni Frieza. Habang si Goku ay nananatiling nakakalimot, nagsasanay kasama si Vegeta. Inihatid sila pareho ni Whis sa isang hiwalay na dimensyon para sa pagsasanay at kontrol ng K. Dito, sinimulan nilang maramdaman ang Ki ng mga Diyos. Samantala, si Gohan ay patuloy na nakikipaglaban sa commander ni Frieza at nagtagumpay na talunin siya, na nagtutulak kay Frieza sa kabaliwan habang naaalala niyang natalo siya ni Goku.
Nang malapit na niyang tapusin si Gohan, pumasok si Piccolo upang protektahan ang kanyang disipulo. Nang makita ang kanyang master na si